Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 17 verses 1 to 5. Ito po ang sinasabi. Sinabi ni Ahitofel kay Absalom, payagan niyo po akong pumili ng 12,000 tauhan para hanapin sina David ngayong gabi. Sasalakayin namin sila habang pagod sila at nanghihina. Matataranta sila at magsisitaka sa mga tauhan niya. Si David lang po pagtayan ko at pababalikin ko sa inyong lahat ng tauhan niya gaya ng pagbabalik ng asawa sa kabiyak nito. Kapag napatay si David, hindi na makalaban ang tauhan niya. Mukhang mabuti naman pa yun ito para kay Absalom at sa lahat ng tagapamahala ng Israel. Pero sinabi ni Absalom, tawagin natin Hushai na Arkiyo at nang malaman natin kung ano ang masasabi niya. Yun lang po, maraming salamat. Purihin na Panginoon. God bless. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 17 verses 6 to 9. Pagdating ni Kusai, sinabi ni Absalom ang payo ni Ahitofel. Tinanong niya si Kusai, susundin ba natin si Ahitofel at kung hindi, anong masasabi mo? Sinabi naman ni Kusai kay Absalom, sa ngayon ang balak ni Ahitofel ay hindi mabuting sundin. Hindi mo ba alam na ang mga tauhan ng iyong aming mga sanay na mandirigma, mabangis silang tulad ng inahing osong inagawa ng anak. Sa talino ng iyong amay, hindi iyon matutulog na kasama ng kanyang mga tauhan. Malamang, siya ngayon nagtatago sa isang hukay o sa ibang lugar, at kung sa unang pagsalakay ay malagasan ka ng mga tauhan, tiyak na ang sino mong makabalitaan ay ganito ang sasabihin. Natalo ang mga tauhan ni Absalom. Yun lang po. Salamat. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aming pong babasahin ngayon ay mula sa 2 Samuel chapter 17 verses 10 to 17. Kahit ang pinakamagigiting niyong sundalo na kasintapang ng leyon ay matatakot, sapagkat nalalaman ng lahat ng Israelita na ang ama ninyo'y bihasang mandirigma at matatapang ang tauhan niya. Ang payo ko, tipunin nyo ang buong hukbo ng mga Israelita mula sa Dan hanggang Beersheba, na kasindami ng buhangin sa tabing dagat, at kayo mismo ang mamuno sa kanila sa pakikipaglaban. Hahanapin natin si David saan man siya naroon. Susugod tayo sa kanya na gaya ng pagpatak ng hamog sa lupa, at walang makakaligtas isa man sa kanila. Kung tatakas siya sa isang bayan, doon, ang buong Israel ay nandoon, naghihintay sa iyong iuutos. Pagkatapos, maaari naming italian ang pader nito at hilahin papunta sa kapatagan hanggang sa mag-iba ito, at hanggang sa wala ng batong matitira roon. Sinabi ni Absalom at ng lahat ng namumuno sa Israel, mas mabuti ang payo ni Hushai na Arkiyo kaysa kay Ahitofel. Ang totoo, mas mabuti ang payo ni Ahitofel, pero niloob ng Panginoon na hindi ito sundin ni Absalom para ibagsak siya. Sinabi ni Hushai sa mga paring sina Sadok at Abiatar, ang payo ni Ahitofel kay Absalom at sa mga tagapagpamahala ng Israel, pati na rin ang ibinigay niyang payo. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, ipaalam niyo agad kay David na huwag siyang magpaiwan sa tawiran ng ilog ng Jordan sa disyerto ngayong gabi. Tumawid sila agad sa ilog para hindi sila mamatay. Nang mga panahong iyon, naghihintay sina Jonathan na anak ni Abiatar at Ahimaas na anak ni Sadok sa En-Rogel, dahil ayaw nilang makitang labas-masok sila ng Jerusalem. Pinapapunta na lang nila ang isang aliping babae para sabihin sa kanila ang nangyari, at sa kanila ito sasabihin kay David. Amen. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 17 verse 18 to 21. Pero isang araw,
nakita sila ng isang binatilyo, kaya sinabi niya ito kay Absalom. Kaya nagmamadaling umalis ang dalawa at pumunta sa bahay ng isang lalaki sa Bahurim. Mayroong balon ang lalaking ito na malapit sa bahay niya, at doon bumaba sina Jonathan at Ahimaas para magtago. Kumuha ng takip ang asawa ng lalaki, tinakpan ng balon at nagbilad siya ng butil sa ibabaw nito para walang maghinalang may nagtatago roon. Nang makarating ang mga tauhan ni Absalom sa bahay ng lalaki, tinanong nila ang asawa nito, "Nakita niyo ba sina Ahimaas at Jonathan?" Sagot ang asawa, "Tumawid sila sa ilog, hinanap sila ng mga tauhan pero hindi sila nakita, kaya bumalik sila sa Jerusalem." Nang makaalis ang mga tauhan ni Absalom, lumabas sina Jonathan at Ahimaas sa balon at pumunta sila kay David. Sinabi nila sa kanya, "Tumawid po kayo kaagad sa ilog dahil nagpayo si Ahitofel na patayin kayo." Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Ayan, good evening. Ang Bible verse ko po today is from 2 Samuel chapter 17, 22 to 25. Ayan. Tumawid nga si David at ang buo niyang pangkat, at nang magmamadaling araw, wala isa mang naiwan sa kabila ng Jordan. Nang malaman ni Ahitofel na hindi sinunod ang kanyang payo, umuwi agad siyang sakay ng asno. Matapos mag-iwan ng huling habilin sa mga kasambahay, siya'y nagbigti. Inilibing siya sa puntod ng kanyang ama. Dumating si David sa Mahanaim. Nasa Mahanaim na si David nang tumawid sa Jordan sina Absalom at mga kasamang Israelita. Sa halip na si Joab, si Amasa ang ginawa ni Absalom na pinuno ng buong hukbo. Si Amasa ay anak kay Abigail ni Itra, isang lalaking Ismaelita. Si Abigail naman ay anak ni Nahas, kapatid ni Seuras, na ina ni Joab. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ayan, kung matatandaan natin na yung panalangin ni David kay Yahweh para kay Ahitofel, 'di ba? Ganun nga ang naging pasya ng Diyos ni Yahweh, at nangyari yung panalangin ni David kay Ahitofel na nandoon siya kay Absalom, tapos nag-a-advise siya kay Absalom, pero ang mga sinusunod na payo ni Absalom ay yung kay Kushai na kaibigan ni David, kaya nababalaan, napadalahan ng mensahe si David na binalaan nga na sa mga plano, diba? Kaya nailigtas si David, kasi yun nga yung dito sa verse 22 na tumawid nga si David, diba? Nung dumating sila doon, wala na si David, kaya eto namang si Ahitofel na nalaman niya nung hindi nga sinunod, diba? Ano ang nangyari sa kanya? Nagbikti siya. Parang hindi niya matanggap na lahat ng ipinapayo niya ay hindi ito sinusunod, So, ibig sabihin, hindi siya effective na tagapayo. So, talagang ang makapangyarihan talaga ay si Yahweh, na siya ang nasusunod, makikita natin dito na ang pabor pa rin ay nasa partida ni David, hindi sa kay Absalom. Kasi dito makikita natin sa verse 14 na sabi dito, pagkarinig niyon, sinabi ni Absalom at ng buong Israel, mas maganda ang payo ni Kusai na Arkita kaysa payo ni Ahitofel. Nagpasya si Yahweh, 'di ba? Sinabi dito na si Yahweh ang nagpasya, ang nasunod, 'di ba? Yung kagustuhan ni Yahweh na huwag masunod ang mabuting payo ni Ahitofel upang mapahamak si Absalom. Yan. Yun lamang po. At talagang pinapakita rin na ang panalangin ay hindi basta-basta. 'Di ba? Nakita niyo naman yung panalangin ni David kay Yahweh ay talagang pinakikinggan din ng Diyos.
Amen. Na kaya talagang ugaliin talaga rin natin na maging prayerful, tapos magtatrust tayo sa God. Yan. God bless. Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon. No? Tayo ay nasa 2 Samuel chapter 17 at nabasa muli natin ito sa araw na ito. At tayo nagpapasalamat na tayo ay nakakapagpatuloy sa ating devotion na ginagawa. Nababasa natin ang bawat chapter ng Biblia sa bawat araw. At malaki po ang maitutulong nito no? Sa ating buhay. So dito, ang itinalaga po sa atin ay ang 2 Samuel chapter 17 verse 26 to 29. Sabi po dito, ang mga Israelita at si Absalom ay nagkampo sa Gilead. Pagdating ni Mahanaim, si David ay sinalubong ni Sobi, anak ni Nahas na Amonitang taga-Raba. Kasama ni Sobi si Makwer, anak ni Emiel na taga-Lo-Debar, at si Berselas, isang Gileaditang taga-Rogelim. May dala silang mga banig, kumot, mangkok at banga. May dala rin silang trigo, sipada, harina, mga butil na sinangag, gulayin, pulot-pukyutan, keso at mga tupa. Ipinagkaloob nila ito kina David at mga kasama nito upang may makain sila sapagkat alam nilang ang mga ito ay pagod na pagod at nagdanas na matinding gutom at uhaw sa ilang. No? So dito makikita po natin na talagang napakabuti ng Panginoon. No? Na sa kabila ng dumaranas si Haring David ng matinding pagsubok doon sa kanyang buhay, no? Ay may mga tao talaga na pinrovide ng Panginoon. So tama po yung sinasabi sa Jeremiah, He is the God of all mankind. No? Kumbaga, kaya niyang pakilusin ang sinuman sapagkat siya nagmamayari nito. Siya rin yung may control ng puso ng bawat tao. Kaya makikita po natin, no? Ang dala nila Sobi ay mga panig, trigo, sipada, mga harina, mga butil na sinangag, gulayin, pulot-pukyutan, nandun pa yung mga tupa. At ito ay pinagkaloob po nila ito kay David. So, ibig sabihin dito natin makikita na talagang ang Panginoon ay He is a sovereign God. No? Siya yung may kontrol ng lahat. Kaya, kumbaga talagang ano man yung mga dinaranas ng bawat isa, kung nandun yung pagtitiwala mo sa Panginoon na siya yung may kontrol ng lahat ng bagay, eh magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong sarili dahil alam natin na ang Panginoon ay walang imposible sa Kanya at walang mahirap sa Kanya. So, at ito ay pinatunayan natin sa ating nabasa sa 2 Samuel chapter 17, no? Na talagang sa kabila ng dumaranas si Haring David ng iba't ibang mga pagsubok, nakikita natin na talagang andun sa kanya yung wisdom, no? At siya ay tumatanggap siya ng mga alok na mga tulong, no? At dito natin makikita na talagang minsan kahit si David ay isang great leaders, no? Ipinapakita dito na dumarating talaga yung panahon na nandun din yung kailangan niya din yung tulong ng ibang tao. So talagang napakabuti ng Panginoon na dumaranas ang kanyang mga minamahal ng iba't ibang mga pagsubok kasi may mga bagay na nais siyang mangyari. So, purihin po yung Panginoon na patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon na tayo makapagbasa ng ating mga Biblia sa bawat araw, every chapter, no? One day, every day, one chapter. Ito po ay malaki ang maitutulong nito sa ating buhay spiritual. Na ito ay, na kumbaga, panatilihin nating malusog yung ating spiritual na buhay. So, purihin po yung Panginoon na tayo pinagkalooban muli, na tayo makapagbasa sa 2 Samuel chapter 17 at yung itinalaga nga sa atin ay ito yung mga lesson na natutunan natin. No? Talagang God's provide everything, no? Na andyan kahit sa tao, talagang nagpapadala ang Panginoon na mga tutulong sa iyo ano man yung mga pangailangan mo. So, God bless everyone. Ang Panginoon pumuli ang mapapurihan. God bless.